Ipagpapatuloy ko po ang aking tinatalakay sa atin na how do I know that I am chosen by God, at nandoon tayo sa bahagi na tinitingnan natin yung tinatawag na save by grace. Save by grace. Tinitingnan natin ang mga katotohanan dito, yung mga palatandaan nang sa gayon ay hindi tayo madadaya ng kaaway tungkol sa bagay na ito. At nais kong sabihin minsan pa na lahat ng mahalagang bagay sa kaharian ng Diyos at sa paghahari ng Diyos dito sa lupa ay talagang nais guluhin ito ng Diablo kung di man ay itago, sapagkat ang kanyang hangarin ay ang nababanggit sa John 10:10 na the thief comes but to steal, to kill, and destroy. At ang dahilan kung bakit ko isinisiwalat ang mga katotohanan tungkol dito sa Save by Grace ay sapagkat nakikita ko na isa ito sa paboritong pilipiti ng Diablo sa pamamagitan ng mga mangangaral, at yan ang nagbibigay sa akin ng sigasig para gawin ko ang bagay na ito. Nais kong basahin sa atin ang sinabi ng aklat ng Judas Kabanata 1 na ganito. Basahin ko sa atin mula verse 1 hanggang verse 4. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved by God, the Father, and kept for Jesus Christ. Mercy, peace, and love be yours in abundance. Dear friends, although I was eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign Lord. So dito ay makikita na naman natin ang isang katotohanan na sa panahon pa lamang ng mga apostol, lahat sila halos na mga manunulat ng banal na kasulatan na nasa sa atin ngayon ay may mga sinasabi tungkol sa pagpasok na mga bulaan. At si Judas dito ay binibigyan niya ng pananalita ang kanyang mga sinulatan na nawa ay ipagtanggol nila ang pananampalataya na ipinagkatiwala sa mga banal na pinili ng Diyos. Sinabi niya sa verse 4, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into license of immorality and deny Jesus Christ, our only Savior. Marami akong nakikita dito sa talatang ito, pero baka magamit ko ito mamaya. Ang nais ko lamang ipakita muna sa inyo ay talagang mayroon ng mga ganitong tao na pinipilipit ang salita ng Diyos, lalo na sa may kinalaman sa biyaya ng Diyos, at nagagamit na ang bagay na ito sa hindi tama. Sa ating kapanahunan ay nakikita ko ang dalawang grupo na nagbibigay diin tungkol sa biyaya ng Diyos na taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang malala at sobrang obvious ay nagtuturo ng extreme grace. Ito ay taga Singapore, at ngayon meron tayo sa Pilipinas na ang kanya namang grupo ay tinatawag niyang full grace. Full grace. Pero sa tingin ko ay hindi ito F-U-L-L, kundi F-O-L-L ang kanyang grace. Ang mga taong ito ay sinasabi nila na wala nang maidadagdag ang tao sa ginawa ng Diyos sa kanila para mabago pa ang posisyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang kanilang gagawin na lamang ay manalig ng malalig sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Huwag nilang tignan ang kanilang mga ginagawa, sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay si Kristo na tagapagligtas nila. At yan yung sinabi ko sa inyo sa nakaraan, na kung sana ay wala nang gagawin ng mga Kristiyano, ay hindi na nagpasulat ang Panginoon ng katulad ng mga sinulat ng mga apostol sa atin,
mga paalala, pagtuturo, pagre-review, pag-aayos ng pamumuhay at paglilingkod kung ito ay hindi na makakaepekto sa ating destinasyon sa walang hanggan. At lagi ko ang sinasabi, sapagkat ang inaakala ng mga taong ito ay minsan lamang ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng kanilang desisyon na manalig sa ginawa ni Kristo at hindi nila nakikita na tayo ay inililigtas ng Diyos sa kasalanan at yan ay paulit-ulit ko nang tinatalakay sa atin dito sa ating ginagawa. Yung medyo moderate na pagtuturo, alam nila na yung extreme grace o yung full grace o yung erroneous grace ay may problema talaga. Pero ito ay sabi ko nga medyo moderate, kaya lang ganun pa rin. At nakikita ko na itong mga katuruang ito ay hahantong lamang sa pare-pareho na pagka hindi sila umayos ay kaparusahan ng kanilang kaluluwa. Alam niyo, sasabihin nila sa sinabi kong yan, ako ay judgmental. Pero alam naman natin na galit ang Diyos sa mga nagtuturo ng ibang mabuting balita na sinabi nga ni Apostol Pablo sa Galatia 1, ang ganito, kami man o mga anghel na magturo sa inyo ng ibang mabuting balita kaysa sa itinuro ko na sa inyo ay pakasumpain siya. Diyan natin makikita ang katotohanan na galit ng Diyos sa ibang mabuting balita. At tungkol naman sa paghatol ay makikita naman natin sa banal na kasulatan. Halimbawa ay ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga mapaglasing, mapanlait, magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan ay hindi paghatol. Alam ni Pablo na kapag ang tao ay hindi namuhay sa kalooban ng Diyos at namuhay doon sa taliwas sa nais ng Diyos, ay talagang mapapahamak. Ang pagpapakita ng tama katotohanan sa mga tao ay ginawa ng Panginoon at lahat ng mga apostol at patuloy ko rin ginagawa ito sapagkat naniniwala ako na ito ay obligasyon sa Diyos. Kaya nga tayo tinawag na tagapag-akay ng kaluluwa, ambasador, mga mangangaral ay sapagkat ipapangaral natin ang katotohanan. At tungkol dito sa biyaya ng Diyos, nakakalungkot sapagkat 124 lang ginamit ang salitang ito. 124 lang na inulit ang salitang grace. Ngunit ang mga ilan ay kinukuha lang yung mga magaganda, tutugma doon sa gusto nila at sa gusto ng tao, at yun lamang ang mga binibigyan nila ng diin. Samantalang sa ating ginagawa ay tinitingnan ko ang lahat ng aspeto nito. Kaya napakaraming talata sapagkat sa pamamagitan ng mga katotohanan ito ay binibihag natin ang kaisipan ng mga tao para dalhin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Nais ko pang basahin itong sinabi ng unang Korinto 1:4 hanggang 9. 1 Corinthians 1:4-9. Muli ay sinabi ni Apostol Pablo, I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge. Pansinin niyo yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na sinasabi sa kanila na pinagyaman na sila ng Diyos sa lahat ng kaalaman, ng karunungan, ng pananalita, ng kaunawaan, ng kaalaman, at yan ay dahil sa biyaya ng Diyos na nananahan sa kanila. God thus confirming our testimony about Christ among you. Ano ang ibig niya sabihin? Yan ang palatandaan na nasa kanila nga ang biyaya ng Diyos. Tumatrabaho ito sa kanilang mga buhay at ito ay hindi maikakaila. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Pag pinag-usapan natin yan, napakalawak niyan sapagkat malawak ang kaloob ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia. Lahat ng aspeto na kailangan ng iglesia
para sa paglago, pagpapakabanal, at paglilingkod, pag-aakay ng kaluluwa sa lahat ng aspeto. Ang biyaya ng Diyos ay kumpleto. Kaya nga, various forms of grace, abundant provision of grace, at yan ay tila sinasabi na naman ni Apostol Pablo rito, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ. Sinabi pa, He will also keep you firm to the end. Biyaya pa rin yan ng Diyos na kung maalala lang ninyo yung paulit-ulit nating ginagamit, 2 Corinthians 1:21 to 22, that God has anointed the believers and to keep them stand firm to the end. Basahin niyo po muli yung talatang yon. Ituloy ko ito sa verse 8. Sinabi niya, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Lahat ng ito ay nakikita ko na dahil sa biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya ay talagang malaki ang tendency kung sila'y magtitiwala sa Diyos at magpatuloy sa takbuhin at sikapin sa kanilang sarili ang kanilang 100% na magagawa. Ang Diyos din naman ay patuloy nagagawa sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, kapag sinabi kong 100%, ay hindi naman inaasahan na 100% na ang approval ng Diyos sa atin. Pero kailangan lang natin sundin ang sinabi ng Panginoon, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and in strength. At ano ang ibig sabihin niyan? That we must have to give our 100% to God. Dahil yun ang hanap niya. Hindi siya naghahangad sa atin ng 90%, ng 99.9%. Ang nais ng Diyos ay 100%. At alam naman niya na kung magkukulang man tayo, doon na tatrabaho ang kanyang habag at biyaya sa atin. Muli sa kabuuan ng sinasabing ito ni Pablo ay makikita natin na kinumpleto talaga ng Diyos ang mga mananampalataya. So tingnan niyo ang katotohanan ito. Sa ating kaligtasan, nung una ay ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya. Ang katumbas ng biyayang yon ay habag, sapagkat tayong mga makasalanan ay lumapit sa Kanya dahil naniwala tayo na si Kristo ang tanging daan na ipinagkaloob ng Diyos at sa Kanyang pagkakatawang tao, Siya ay nagdusa, pinatay, subalit muling nabuhay at umakyat sa langit. At yan ang ating mabuting balita. Wala tayong naiambag sa pagliligtas na yon ng Diyos. Wala kahit katiting. Wala tayong ginawa na magdaragdag sa pagliligtas ng Diyos. Pero hindi natin maikakaila na nais ng Diyos na tumugon tayo ng pananampalataya sa mabuting balita. At minsan pa, ulitin ko na naman, na sa baguhan, kapag ikaw ay sumampalataya, ay kailangan mong magsisi at magpabautismo, kailangan nating i-reconcile yung Gawa 2:38. At ikaw ay patatawarin ng Diyos at iniligtas ka niya sa kabayaran ng lahat ng iyong mga kasalanan. So that grace was the mercy of God, His kindness and love that He forgave and accepted us sinners. Wala tayong ginawa para dahilan ng pagtanggap niya sa atin. Tanging ang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak lang ang tinanggap niya. May isang talata pa rito na kaugnay diyan. Hindi lamang yung Ephesians 2:8 and 9. Dito sa Tito 3:4 hanggang 7. Titus 3:4 to 5. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out in us generously, through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, He might become heirs, having the hope of eternal life.
Kung titingnan niyo ito ay halos pareho ng Ephesians 2:8 and 9 na wala tayong ginawa na dahilan ng pagtanggap ng Diyos sa atin kundi sa ating pananampalataya. Pero nagbigay siya ng kaunting detalye. Napapansin po ba ninyo yun? That there was a little bit additional detail doon sa Ephesians. Ano sinasabi niya? Yung sinabi niya, He saved us through the washing of rebirth, a renewal by the Holy Spirit. At diyan ay isipin nyo ang John 3:5, that everyone who is born of God is born of water and Spirit. Na nangangahulugan na nung tinanggap tayo ng Diyos, doon na rin yung born again experience natin. So that involves water baptism and the descending of the Holy Spirit to the believer. Pero alam naman natin na hindi natin maihiwalay ang pananampalataya sa pagsisisi at bautismo. Hindi natin maihiwalay yan. Ayan na, nagbigay si Pablo ng karagdagang detalye kung ano talaga ang born again at saved by grace. Pero sana ay huwag nating ikontra sa iba. Huwag nating piliin yung madali at aayawan na naman natin ito sapagkat meron na namang sinasabi tungkol sa paghuhugas, paglilinis, at sasabihin na naman natin na trabaho na naman yan ng tao. Hindi po trabaho ng tao yan. Ang binabanggit na trabaho sa Ephesians 2:8 and 9 is the works of the law. Works of the law yan at consistent yan sa lahat ng mga sinulat ng apostol dahil sa mga Hudyo na inaakala nila ang acceptance ng Diyos sa kanila ay through the works of the law. Pero hindi dahil tayo ay tinanggap na ng Diyos ay nangangahulugan na wala na rin gagawin. Parang sinunog nyo na lahat ng mga sinulat ng mga apostol, inalis nyo na sapagkat katulad ng sabi ko, yan ay mga pagtuturo kung paano mabuhay, ano ang mga gagawin ng mga Kristiyano, paano nila mapanatili ang banal na pamumuhay at paano sila umasenso sa pagiging katulad ni Kristo. Bakit ko inuulit ang mga bagay na ito? Sapagkat ganyan din naman ang Biblia. Tingnan ninyo, kung yun lang ang alam ninyo sa Ephesians 2:8 and 9, ito na naman ang mga karagdagan na diyan ay nagbibigay ng kaunting detalye ang banal na Espiritu para sa ganon. Sabi ko nga, yung mga magmamarunong, maliligaw talaga sila rito. Sa nakaraan ay pinakita ko sa inyo ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga naligtas, biyaya para sila ay may kapangyarihan laban sa kasalanan. Magkakaroon sila ng katagumpayan ngayon sa kasalanan. Nangangahulugan ito na ang biyaya ay hindi lamang doon sa pagliligtas ng Diyos na ang katumbas ay mercy, pagpapatawad, justification. Malinaw kung gayon na pagkatapos tayong iligtas ng Diyos, nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na yan ay kasama ang mga biyaya na kaloob sa mga mananampalataya at naligtas para makapamuhay, na matuto sa kalooban ng Diyos, na masunod ang kalooban ng Diyos at hakbang tungo sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Ang talatang ginamit ko dyan ay yung Romans 6:14. Ano ang sabi doon? For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Ibig sabihin nito ay yung mga totoong saved by grace ay meron silang biyaya ng Diyos para magtagumpay sa kasalanan. Gusto ko ipakita sa inyo itong sinabi ng Lucas 2:40 tungkol sa Panginoong Jesucristo ito. Lucas 2:40. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God was on him. Una ang nais kong makita nyo rito, ito medyo may kalaliman. Jesus Christ was part of the old covenant. As chosen, he was given the grace of God. Pero yung grace na ito, mga kapatid, doon sa mga inaakala nila na isa lang ang biyaya ng Diyos para lang sa kaligtasan, para lang sa kapatawaran, dito nyo makikita na hindi, dahil ang Panginoon ay hindi nangangailangan ng biyaya para sa kaligtasan at para sa kapatawaran.
Ang biyayang ito ay para lumaki siya sa kalooban ng Diyos. Tulong ito sa kanya ng Diyos, knowing that he is the servant of God. Pero later on, at the age of 30, ay doon talaga bumaba sa kanya yung fullness ng grace. Upang sa kanya naman ay maging daan para sa lahat ng tao. Maging pagpapala sa lahat ng tao. Yan ang sinasabi ng John 1:16 and 17. Law came through Moses, but the grace, the fullness of grace, came through Jesus Christ. So yan yung ipinakita ko sa inyo na unang uri ng biyaya ng Diyos para sa mga saved by grace, mga totoong naligtas. Meron silang grace of God to enable them to have victory over sin. At sa nakaraan naman ay pinakita ko sa atin yung biyaya ng Diyos para lumago tayo sa kaalaman sa Diyos. Ipinakita ko sa inyo na napakahalaga ng kaalaman sa mga mananampalataya. Yan ang unang ginawa ng mga apostol sa 3,000 na na-convert. Kailangan nilang turuan ang mga ito. Sapagkat alam ninyo, marami pong mga bagay na itinatago ang Diyos sa kanyang mga salita na sa mga mananampalataya lamang ipinapahayag. At sa bagay na yan ay bagsak na kaagad yung mga nagsasabi na nung sila'y na born again ay nakala nilang alam na nila lahat. Hindi ganon ang kaganapan dyan. Ang kaalaman ay proseso yan. Matagal na panahon yan ang discipleship. Una sa lahat, hindi mo kayang i-disciple ang sarili mo. Kailangan mo ng mag-disciple sa'yo. At kung mamimili ka ng magdi-disciple sa'yo, basahin mo yung Jeremiah 3:15, hanapin mo yung tao na alam ang salita ng Diyos at hindi yung tao na susunod sa gusto mo na gawin niya para sa iyo. Huwag kang maghanap ng ganon. Humanap ka ng kaya kang idisiplina at kaya kang dalhin sa pagkatuto at ang layunin talaga niya sa iyo ay hubugin ka sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Basahin mo ang Efeso 4:11 hanggang 13. Ang process ng discipleship ay matagal yan. Mula yan nung ikaw ay na-born again hanggang sa darating ang Panginoon. Talagang dapat ay lumalago ka sa kaalaman. Una, kailangan mo ng taong tagapagturo sa iyo. Kalaunan, pag wala nang nagtuturo sa iyo, malamang ay niloob na ng Diyos na dumating ka sa puntong ganyan pero hindi nangangahulugan. Tapos ka na at alam mo na ang lahat ng bagay. The Holy Spirit will become your teacher. God will be revealing to you many things. Yun ay kung tapat ka sa iyong puso na patuloy na naghahanap. Now, nais kong makita nyo na ang paglago sa kaalaman sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo ay palalim yan ng palalim. Kahit may nagturo pa sa iyo ng kung sino-sino, sa mga tao na totoong naghanap sa Diyos sa kanilang mga puso, God will be revealing things about the Son of God and God the Father Himself. Trabaho yan ng banal na Espiritu. Totoong marami tayong matututunan sa tao. Pero ito yung parang mga normal na. Kasi napapakinggan ng lahat yan eh. Pero yung pagtuturo sa'yo ng personal ng Diyos, revealing things to you about the Lord Jesus Christ, about God, and about His kingdom, ay yun ang hanapin mo. Huwag kang maghangad ng mga normal na kaalaman lamang katulad ng maraming Kristiyano. Parang mga bato lang yan na nandyan sa lansangan. Pero yung mga gold, silver, diamond, yun ay nakakamtan lamang sa totoong personal na paghahanap sa Diyos. At yan, minsan ay galing sa salita ng Diyos. Huwag kang tumanggap ng mga bagay na kokontra sa Biblia. Maraming ganyan. At sa tingin ko, hindi yan pahayag ng Diyos sa kanila, kundi ang dyablo. The revelations that comes from God will never contradict what is in the Bible. Hindi na yan mangyayari. Kumpleto na ang banal na kasulatan. All scripture is God-breathed, and it is profitable and complete for our lives towards our
eternal destination. Kung meron mang ibibigay ang Diyos na personal sa tao, hindi ko alam, ayokong limitahan ang Diyos sa bagay na yan. Baka halimbawa sa mga Muslim ay talagang nagpapakita ang Panginoon sa kanila just so to save them dahil na rin sa mga circumstances sa kanilang mga buhay. Pero sa mga katulad natin marahil, tingnan na lang natin ang salita ng Diyos para sa ating direksyon. Ano ang pangungusap ni Lord? Ano ang kalooban ng Panginoon? At kung merong nagbibigay sa atin ng advice na taliwas dito, magdalawang isip tayo. Hindi dahil sa pabor sa atin ang sasabihin ng tao ay tatanggapin natin at susunggaban natin. Baka mapariwara tayo sa ganyan. Tandaan ninyo, kahit ganito lang ang ating Biblia, parang normal na aklat. Ang dami dyan. Kahit yan ay parang normal lang na kwento-kwento. Pag naranasan nyo ang pagpapahayag ng Diyos dyan, sasabihin ko sa inyo, patatatagin kayo niyan sa pananampalataya nyo sa Diyos. Isang bagay na sinisigurado ko, God will give revelations to those who are interested of His words. Hindi ko inaalis ang halaga ng pakikinig sa tao, pero pag ikaw ay hindi nagsikap na maghanap sa Diyos, mukhang may problema ang iyong paghahanap sa Kanya. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit sa akin ka pa maupo, kahit sa akin ka pa makinig, hindi ako natutuwa sa ganon. Na sa akin ka nakasalalay, sa akin ka nakatingin. Hindi ko hinangad yun. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith is the key. Marami dyan, mga preacher, na gusto nilang i-focus ang mata ng tao sa kanila. Hindi po ako ganon. I will never take glory to myself. Sapagkat ako man ay nangangailangan ng pagliligtas at katapatan para magamit sa akin ang biyaya ng Diyos. And those who are in need of the grace of God will continue to humble themselves because God opposes the proud but give grace to the humble. And I am one of them. Isa ako sa kanila. Isuggest ko sa inyo na basahin nyo ang Daniel chapter 2. At tingnan niyo ang sinabi ni Daniel tungkol sa Diyos, that God is the revealer of mysteries. God is the revealer of mysteries. Para bagang ang Panginoon, doon sa dalawa na kasama niya na naglalakad patungong Emmaus, na kahit kasama siya, naglalakad sila, hindi nila nauunawa ang kanyang mga sinasabi. Pero nung binuksan ng Panginoon ang kanilang mga kaisipan at mata, nakaunawa sila at nakakita sila. Ano ang ibig sabihin niyan? That we can read and read and read the Bible. But unless the Lord open this to us, or the Holy Spirit will teach us and reveal this to us, hindi talaga natin maunawaan yan. Ang Biblia ay magiging parang normal lang na libro sa atin. At kapag kaganyan ang nangyari sa atin, darating tayo sa punto ng panghihina, at mawawalan tayo ng gana sa salita ng Diyos. But God is faithful. He promised manna, living bread to those who earnestly seek Him. He is a rewarder of those who earnestly seek Him. Ngayon ay pupunta tayo dito sa pang-apat na bagay na palatandaan ng mga tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos. If you are saved by grace, then you will have this grace of God for holy living. Grace of God for holy living. Sabi ng Titus 2:11 and 12. Titus 2:11 and 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So tignan niyo itong sulat ni Pablo kay Titus. Ang biyaya ng Diyos ay inilalaan ng Diyos para sa lahat ng tao. Pero ang makakaranas diyan ay yung sumampalataya. Tignan niyo po yung sinabi niya. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. All people, hindi yung chosen lang, hindi yung mga predestined lang, for all people. But
Sa mga na born again, saved by grace, sabi niya sa 12, it teaches us say no to ungodliness. So kung ikaw ay saved by grace, then kaya mong sabihin ang no sa alam mong hindi tama. Maalala ko rito yung Hebrews 1:9. At yun ay tungkol sa Panginoon. At sinabi doon, therefore God your God has anointed you above your companions because you have loved righteousness and hated wickedness. So ang Panginoon, with the full grace of God and the access of grace, ay He loved righteousness and hated wickedness. Dapat ganun din tayo. If you wanna be anointed, if you want to have the grace of God abound to you, you must have to love righteousness and hated wickedness. Baka sabihin nyo, Pastor, lalago pa ba tayo sa biyaya ng Diyos? 2 Peter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Lalago ka pa rin. When? When you love righteousness and hated wickedness. Then the grace of God will continue to abound to you. Pero tandaan mo, yung grace na yan, talagang isasabak ka yan sa mga pagkakataon para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. And the more we love holy living, the more grace will abound to us. Kaya alam mo kung saved by grace yan. Kapag ka hindi tama, ay sasabihin niya, no. They can say no to ungodliness, hindi dahil may pakinabang. Ang problema lang ng maraming nagsasabing saved by grace dito, born again dito, ay hindi nila alam kung kailan nila sabihin ng no. Basta meron silang pakinabang, iisipin nila blessing yan. Pag hindi nila natutunan na ang mga blessing ng New Covenant ay mga eternal at pwedeng mawala ang mga temporal sa atin, they can never say no to ungodliness. Now, tingnan niyo yung sinabi pa ni Paul. They can say no to ungodliness and worldly passions. Worldly passions. Anong ibig sabihin yan? Hindi na tayo makamundo, hindi na tayo naghahabol sa mga bagay sa mundong ito. Pag binasa nyo ang 1 John 5:4, alam nyong saved by grace kayo if you have overcome the world, overcome worldliness. Pero kung sabi mo, saved ka na by grace, and all of your passions are the things of the world, kausapin mo si Santiago sa James 4:4. Sabi nga, ay yung mga adulterous people. Sinong tinutukoy niya doon? Mga tao na mapagmahal sa mga bagay sa mundong ito. Alam mo kung mahal mo ang sanlibutan, kung wala kang panahong maghanap sa Diyos, wala kang pagpaprioridad sa mga bagay ukol sa paghahari ng Diyos, baka hindi ka saved by grace kapag wala ka nito. And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So these are marks of the saved by grace. Hindi yung parang katulad lang natin ang sanlibutan, nabubuhay tayo, basta lang ma-claim natin yung saved by grace ay saved by grace na nga tayo. No, it's not. We have all the marks para hindi tayo makapandaya at para hindi natin dayain ang ating mga sarili. We have all the marks in the scriptures. Kaya nga sabi ko, gusto mong matuto, 124 lang yung grace ni God, ang dami pa niyan, puro mga pagbati. Kaya pwede mong alisin ang mga lahat yun at i-categorize mo yung grace at makikita mo, napakasimple pala at ang sarap. Unawa mo pa, hindi ka pa madadaya ng dyablo at ng kanyang mga mangangaral. Ngayon, kung nais mo namang matuto sa iyong sarili, hindi naman ako madamot dyan. Pwede kong ibigay sa iyo yan. Pwede kong ibigay sa iyo yung aking natutunan dyan. Basta gamitin mo lang ng tama. Dito ay mauli ko na namang maalala yung sinabi ni Pedro. His divine power has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Has given us everything we need for a godly life. Tingnan nyo, kinumpleto tayo ng Diyos. Hindi tayo iniwanang parang mga ulila. Alam niyo ang Christ-likeness, unang-una may pundasyon yan. Hindi lang yan, yung narinig mo yung Christ-likeness, magkandara pa ka na kasi maganda ang tunog.
nakakita na ako ng maraming ganyan. Nung marinig nila ako na tinuturo ko ang goal ng Christian life is to become like Christ, Christ-likeness. Naku, ang dami ng post. Hindi naman ako against doon. Kaso lang, hindi nila alam yung talagang pundasyon ng Christ-likeness. So, hindi lang yung alam mo ang Christ-likeness, nagandahan ka lang. Hindi, may pundasyon yan. Pag hindi mo nakuha yung pundasyon, yung tunay na kapanganakang muli, babagsak yan. Hindi yan mangyayari sa iyo at sa iyong mga tinuturuan. Sinasabi ko yan sapagkat marami nag-aakala na ganun-ganun lang ang Christ-likeness. Naku, dadayain kayo ng dyablo dyan. At isa pa, nakita ko, meron pa nga mga nagpabautismo sa akin, mga pastor, mga bisya. Inakala nila na may magic sa bautismo. Wala pong magic dyan. Ang puso ng tao ang tinitingnan ng Diyos hanggat wala kang totoong kauhawan sa Kanya. Kahit palublob ka pa ng palublob sa tubig, walang katotohanan sa iyong puso sa paghahanap sa Diyos, hindi ka dadapuan ng biyaya ng Diyos na siyang espiritu ng biyaya. Sasabihin ko sa iyo, dadayain ka ng dyablo. Your walk with God will never survive. May pundasyon ito, mga kapatid. Sino mang naghahangad nito, tutulungan ko kayo, pupuntahan ko kayo sa inyong lugar. Ginagawa namin ito. Wala silang gastos sa amin. Kami ang gumagastos because we wanna help. Pero ang ginagawa namin, nagse-seminar kami for 2 days, 3 days, para sa ganon ay magkaroon lamang sila ng idea. Isipin nyo na lang, kung ang Panginoon ay inabot ng 3.5 years sa kanyang mga alagad, at alam niya na kulang pa hanggat hindi bumababa sa kanilang banal na espiritu, huwag niyong akalain na sa seminar at pag-aaral for 2 days, 3 days, 1 year, mga kapatid, hindi pwede. Kung ang master teacher, the Lord Jesus Christ, ay inabot ng 3.5 years para lubusang maunawaan ng mga alagad ang mga bagay tungkol sa kanyang pagkahari, how much more sa atin? And besides, pag hindi yan tama ang conversion o regeneration yan, hindi yan magsusurvive. Marami pa akong mga talata rito, pero nais kong basahin itong Ephesians 1:3-5. Ephesians 1:3-5. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. May napansin ba kayo doon? Hindi worldly blessing, hindi material blessings. Ano ang sabi niya? Heavenly realm with every spiritual blessings in Christ. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung makamundo ka, bagsak ka na kaagad dyan. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Now, ang sabi niya dyan, as. Kung i-generalize mo yan, lahat ng mananampalataya, mga kapatid, siguraduhin mo na kasama ka. Pero mali na kasi ang unawa ng marami dyan dahil yung iglesia mismo ng Ephesus na totoong saved by grace na nung wala na silang tamang direksyon doon sa Revelation 2:1-7 ay sinabihan ng Panginoon, you have forsaken your first love, repent or otherwise. Kasunod nun ay banta ni Lord na mawawala nila ang kanilang kaligtasan. So this is not about specific na pinili ka ng Diyos. Kaya mo lang angkinin, pinili ka na. Hindi ganyan yan. It's a general calling of all believers na kung sila'y pinili, meron silang predestination. Ano yung predestination niya? Sabi niya sa verse 5. Verse 5. Pansinin niyo ito, mga kapatid. He predestined us for the adoption to sonship. Ano ibig sabihin niyan? Pinili na tayo para maging anak. O anak ka ba ng Diyos? Siyempre naman. O hindi na ako tatanggi dyan. Pero malalaman mo na ikaw ay pinili at nakapredestined kung ikaw ay nahuhubog sa wangis ni Kristo. Kung hindi ka umaabante at hindi mo alam kung ano ang direksyon ng buhay mo, akala mo langit, hindi langit ang direksyon ng pagpili ng Diyos. He predestined us to conform into the image of His Son. Yung image na nawala dahil sa kasalanan, ibinabalik ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo
And with all the fullness of His grace, ay kaya nating maabot ang bagay na yon. Kinumpleto na tayo ng Diyos. Yung willingness na lang natin at yieldedness natin sa guidance and leading of the Holy Spirit ang kailangan nating gawin. Kinumpleto man ng Diyos ang lahat para sa atin, meron pa rin tayong bahagi, and that is the walk of faith natin. Lumakad tayo sa pananampalataya, and that means obedience. Marami pa akong gustong sabihin tungkol sa bagay na ito, mga kapatid. Pero umaasa ako na tutulungan kayo ng Diyos na maunawaan ang mga bagay na ito. Magbabalik pa rin tayo para pag-usapan ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Magandang araw sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. God bless sa bawat isa.